Dante, anong oras ang inaasahang proklamasyon at gaano ba ito katagal? Magandang gabi, Monica. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, magsisimula bukas ng alas 3 ng hapon ang proklamasyon ng nanalong 12 senador. At ito ay tatagal anya ng 2 oras. At batay, Monica, sa nakuha nating advance information doon sa magiging flow ng program, ay una rito yung entrance ng Commission Anbang. Ito yung National Board of Canvassers na binubuo ng 6 na commissioners at si Chairman George Erwin Garcia. At kasunod niyan yung pag-awit ng ating pambansang awit at magkakaroon din ng speech si Chairman Garcia. Kasunod dito ay ang pagbasa ng isang resolusyon kaugnay sa pagproklama ng 12 nanalong senador. At susundan din yan ng proclamation proper ng mga nanalong senador at bibigyan din sila ng tigli 5 minuto para makapagsalita o makapagbigay ng mensahe. At pagkatapos yan ay yung exit of callers at tapos na yung proklamasyon ng mga senador. Immediately this afternoon, we're going to distribute already the invitations sa ating po mga winning senatorial candidates. Matapos na mabilang ng National Board of Canvassers ang Certificates of Canvass o COCs sa mga nakuhang boto ng tumakbong senador at party list kahapon, kinumpirma ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na ipoproklama na nila bukas ng alas 3 ng hapon ang 12 nanalong senador sa Manila Hotel. Ang Commission Anbang ang magtataas ng kamay ng mga nanalong senador. Bawat isang commissioner and the chairman may naka-assign na mga winning senatorial candidates. Yun ang kanilang babasahin na Certificate of Proclamation. 10 hanggang 15 ang papayagan ng komisyon na entourage o kasama ng bawat isang winning senator. Unang tatawagin ang pang-12 nanalo at bibigyan bawat isa ng 5 minuto para makapagsalita o magbigay ng mensahe. Ayon sa komisyon, wala silang ibinigay na rules kung ano ang dapat na susuotin ng ipoproklama at mga kasama nito. Mas madami ito di hamak ng mga nakakaraan kasi ng mga nakaraan, mga 5 lang ang ating iniimbitahan. Gusto natin kasi mas madami because moment nila to. Pinaghirapan naman nila ito. Batay sa official tally na inilabas ng NBOC, si incumbent Senator Bongo ang nanguna sa senatorial race na may mahigit 27 million votes. Sinundan ni Bam Aquino na may 20.9 million votes. Pangatlo sa may pinakamaraming boto si incumbent Senator Ronald Bato de la Rosa na may 20.7 million votes. Ang unang tatawagin po ay yung number 12. Isa-isa muna silang tinatawag, babasahin yung Certificate of Proclamation hanggang sa dumako tayo sa number 1. Of course, makikita niyo yung usual, itataas yan ng commissioner o ng chairman na in charge doon sa particular candidate. Samantala sa Lunes naman ay inaasahang sabay na ring ipoproklama ng COMELEC Anbang ang mga mananalong party list organization. Mahigit sa 60 seat ang kailangang puna ng party list representation sa Kamara. Maaring mas kauntian niya ang papayagan nilang kasama ng mga party list dahil na rin sa bilang ng mga ito. Batay sa official tally, ang nanguna sa party list ay ang Akbayan na may mahigit 2.7 million votes, Duterte Youth na nakakuha ng 2.3 million votes, sinundan ng Tingog, For Peace, ACT-CIS. Pero nilinaw ng komisyon na maaring hindi nila iproklama ang isang nominee ng party list kapag may intra-party dispute o kung may dalawang partidong nagkiklaim na sila ang totoong grupo. Pag-uusapan natin kung dapat bang i-defer yung proclamation o kaya i-proclaim yung party list pero wala munang nominee na makakapaglingkod doon. Ibig sabihin, kasi dalawa usually ang ini-issue namin certificate of proclamation. Isang certificate of proclamation para sa party list at isa para doon sa nominee. Bagamat katatapos lamang ng midterm elections, sabi pa ni Chairman Garcia, nagsimula na rin silang maghanda para sa unang Bangsamoro parliamentary elections na gagawin sa October 13. Aprobado na ng Department of Budget and Management o DBM ang pondo para dito na aabot sa 2.7 billion pesos. Ayon kay Garcia, gagamitin ng COMELEC ang kanilang mga natutuhan sa katatapos lamang na eleksyon para mapabuti pa ang halalan sa BARM. Kabilang narito ang mga issue sa automated counting machines o ACMs. Sa ngayon, Monica, kung makikita mo sa aking likuran ay almost prepared na itong Manila Hotel para sa gaganaping proklamasyon ng ating mga nanalong senador bukas. At ayon pa nga kay Chairman George Erwin Garcia, sa kasaysayan ng ating halalan sa bansa, ito na yung pinakamabilis na proklamasyon ng mga nanalong kandidato, which is tumagal lamang, Monica, ng 5 araw
pagkatapos ng halalan ay magpoproklama na ng mga winning senatorial candidates. Sa mga nakaraan kasi, Monica, halimbawa na lamang noong 2022 presidential elections, tumagal po yun ng 2 linggo bago makapagproklama ng winning senatorial candidates at gayon din ng party list group. At ipinagpasalamat naman ng komisyon ang naging turnout ng botohan na nasa 82%, pinakamataas din sa kasaysayan ng midterm elections. At ayon pa kay Chairman Garcia, kung bibigyan nila ng grado ang kanilang sarili, ay nasa 85% ang kanilang ibibigay. Aminado ang komisyon, Monica, marami pang dapat ayusin dahil may mga nakita din naman kasing problema dito sa ginanap na eleksyon, tulad noong may mga machine tayong kailangang palitan. Bagamat sinasabi dito ng COMELEC, ito ay hindi naman bago na problema. Simula nung nagkaroon tayo ng automated elections noong 2010 ay talagang ganon. Pumapalya ang makina at kailangang maayos, at dahil nga magkakaroon muli o magkakaroon ng pangalawang halalan sa nitong 2025, yung Bangsamoro elections, yun naman ang pag-aandaan ngayon ng komisyon. At sinasabi dito ng COMELEC, yun nga, pag-iigihin pa nila yung kanilang dapat na magawa kasunod nitong ginanap na midterm elections. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amendo.